katipid tips, dahil medyo ramdam ko na ang summer, so i-advance natin yung summer negosyo idea po natin. So gumawa ako ng ice drop at saka ice candy 2-in-1 para merong pagpipilian. Ang ginamit ko dito ay yung ready mix na, yung powder. So ito ginagawa sa ice cream machine pero wala tayong ice cream machine. Medyo pricey yun. Dito sa video na ito malalaman natin kung kahit walang ice cream machine is okay pa rin ba yung pinakang texture nung ice cream na gagawain po natin. So ano ang pinagkaiba sa ice drop, yung ice cream, or sa ginawa po nating ice candy. So kung interesado kayo, samahan niyo po ako sa paggagawa nitong ating 2-in-1 business ngayong summer. So dito gagamit po ako ng timbangan kasi yung 1 kilong mixture po natin is hindi ko siya ilalahat. Dahil yung kalahating kilo dito sa ice drop ice cream po natin at yung 1/2 kilo ay sa ice candy ice cream po natin. So kapag nahati na po natin yan, may ilalagay pa po tayong isang ingredients. Itong pong cream puff ni Enjoy. 75 grams lamang po ang ilalagay natin dito sa kalahating kilo. So, makakatulong daw po ito para maging maganda yung pinakang texture nung ice drop po natin. So, malalaman po natin yan mamaya. Pagkatapos, lalagyan lamang po natin ito ng tubig na may sukat na 1,250 ml sa kalahating kilo ng ating ice cream powder. So, gradually lamang po ang paglalagay ng ating tubig para maiwasan po ang madaming buo-buo. At kapag na-mix na po natin ng mabuti, tatakluban lamang po natin ito at ilalagay po natin sa ating freezer. So, ire-rest po natin ng 1 hour at after 1 hour, babalikan po natin. So, habang nire-rest natin yung ating ice cream, i-ready na din po natin itong cheese na gagamitin po natin. Kumbaga, dagdag flavor. Kalahati lamang po yung ating gagamitin kasi yung kalahati ay sa ice candy ice cream po natin ilalagay. So, pwede natin itong yadyadin at pwede rin naman po natin itong gayatin ng maliliit. At pagkatapos po nito, isa-set aside lamang po natin at mamaya po natin babalikan. So, after 1 hour, babalikan na po natin itong ating ice cream at imimix lamang po natin ito ng mabuti. Para halimbawa, kung meron pang medyo buo-buo na ingredients dyan is matunaw pa. Yung texture po nito, medyo may pagkalapot. At sa puntong ito mga katipid tips, kapag nahalo na po natin, pwede na po natin itong ilagay sa mga packaging po natin. Pwede tayong gumamit ng mga microwavable tub, ice cream cup. So, ang gagamitin po nating hulmahan ay 5 ounce cup. Pero hindi naman po natin to pupunuin. Pero bago po yon, maglalagay po muna tayo ng cheese dito po sa ilalim. And then, pag nailagay na po natin yan, maglalagay na po tayo ng pinakang mixture po natin na ang sukat po ay 5 tablespoon or 1/4 cup mahigit. So, tamang size lamang po ito. Tapos dito gagamit po tayo ng foil. Pinutol-putol ko na po ito. Kung ano po yung sukat nung pinakang ibabaw ng ating cup, yun po yung sukat ng ating pong foil. Pagkatapos, bubutasan lamang po natin ito sa pinakang gitna, maliit lang, at maglalagay po tayo dito ng ating ice drop stick. Para naka-center po talaga yung pinakang stick po natin sa ice drop po natin. So, pwedeng hindi tayo gumamit ng foil kasi kapag nailagay natin sa cup, ilagay natin sa ref kapag medyo matigas-tigas na, saka naman po natin itutusok yung pinakang stick po natin. Kaya lang, medyo hassle po yun. 'Di ba? So, ito, kapag nagawa na natin to, diretso na po sa freezer natin at babalikan na lamang po natin kapag matigas na. So, dahil okay na po yung ating ice drop, ngayon, ang gawain naman po natin ay yung ating ice candy ice cream. So, yung itinira po natin kalahating kilo ng ice cream powder, ilagay lamang po natin dito sa isang mixing bowl. And then, mag-a-add po tayo dito ng 2.5 liters ng tubig. So, yung paglalagay is gradually lamang po para maiwasan po natin yung madaming buo-buo. At kapag na-mix na po natin to ng ayos, meron po tayong itinirang kalahating box ng cheese. So, yayadya rin po natin dito. Pwede rin naman natin gayatin ng maliliit. So, nakadepende po sa atin. Pag
Kapag okay na, ready na po natin itong balutin. Ang brand na plastic na gagamitin ko ay Patok at ang size ay 1.5 by 10. So magandang brand po ito kasi pare-parehas yung laki niya. And then yung sukat ng atin pong mixture ay 1/4 cup. So ganito lang naman pong kadali yung paggagawa ng ating ice candy, lalo na po kung sanay na po tayo. Tapos mas pinadali pa kasi hindi na po natin kailangang lutuin pa. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli kasi malalaman nyo po dito kung okay bang gawain itong pang ice cream machine na gawain po nating ice candy. 'Di ba? Kapag okay, so okay na okay kasi napakadali niya lamang pong gawin. And then, para malinis po itong tingnan, kapag nabalot na po natin yan, puputulin po natin yung excess na plastic para malinis pong tingnan. At kapag nabalot na po natin itong lahat, so ready na po natin itong ilagay sa ating freezer. At bukas, babalikan po natin itong ginawa po nating ice candy, ice cream at yung atin pong ice drop. Ako na yung ating ice candy din para sabay na po natin itong matitikman. At itong pinakang ice draft natin is ready na po natin itong ipackaging kapag matigas na. So, pwede tayong gumamit ng plastic tulad po nito. Ang size po nito ay 4x6. So, pwede naman tayong gumamit ng ibang packaging kasi madaming packaging na po ngayon yung naglalabasan na magaganda, diba? So, isasama na lang natin sa pinakang posting po natin. Tapos, itong ating pong aluminum foil, pwede pa po ulit natin itong magamit. Itatabi lamang po natin yan. Pagka-plastic natin, yung pinakang lock niyan is pwede po tayong gumamit na twist tie. Tapos, kapag na-packaging na natin itong ganito, ibalik na po natin ulit sa freezer po natin para hindi siya matunaw. Diba? Okay, so ito po ang kalalabasan niyan mga katipid tips. Diba? Cute. Natin. Sarap. So, yung pinakang lasa niya is masarap, creamy, and then lasang-lasa yung cheese. Gusto ko siyang ubusin, kaya lang itong mga nasa harapan ko, matunaw. So, itry na din natin yung ice candy. Tingnan natin kung ano po yung pinagkaiba ng dalawa. Kung sa normal to mga katipid tips, hindi natin pwedeng ilabas lahat na medyo natatagalan sa labas kasi medyo matutunaw yon. And then, kapag binalik natin yung sa freezer, maaari na magkaroon ng diferensya yung pinakang texture. Ito yung ice candy natin. Mayabo yung ating ice candy, hindi siya yung icy. Malambot siya. So, yung pinakang texture nito is parang ice cream. Ngayon, yung lasa naman. Okay, so itong ice candy natin, ice drop natin, yung pinakang tamis is saktong-sakto lang. So, hindi kayo matatakot sa tamis dito kasi as in, sakto lang. And then, yung pinagkaiba ng lasa, itong ice candy natin, at dito sa ice drop, so yung ice drop natin medyo may pagka-creamy, siguro dahil gawa ng cream puff po natin. Parehas naman siyang masarap pero lalasahan po talaga natin na may pagka-creamy ito pong ating ice drop. So kung gusto natin na medyo may pagka-creamy, so pwede tayong maglagay ng cream puff dito din po sa ice candy po natin. Perfect na perfect yung pinakang texture kasi medyo hindi ko siya inaasahan na magiging ganitong kayabo, malambot kasi nung ginagawa ko is mas malapot yung texture ng ating ice drop kumpara dito sa ice candy kasi mas marami yung tubig ng ice candy natin kumpara sa ice drop. So perfect. Ang ganda ng texture, parang ice cream. Yun naman yung isa din nagdadala sa ice candy natin, yung texture at saka syempre yung lasa ng ice candy po natin. O diba, ang bilis niya lang gawin, less hassle. Dami pa pong flavor yung pwede pa nitong pagpilian. So, kung gusto nyo din itong itry, so maglalagay po ako ng link sa description kung saan po ako nag-order. So, dahil nabigyan ko na kayo ng idea, dito sa powdered ice cream na pang machine, na pwede din pala siyang magawa kahit wala tayong ice cream machine. So, ngayon, bigyan ko naman kayo ng mabilisang posting natin dito. Magkano ang magiging puhunan dito at dito po sa atin pong ice candy. Balik ko lang po ito sa freezer. Okay, so yung pinaka-costing na gagawin po natin, costing pa rin po yun dito sa lugar namin, base po sa pagkakabili ko. Magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar. So, magkakaiba yung presyo na mabibili po natin. Okay, so makakatulong lamang po ito para meron tayong idea
kung magkano magiging puhunan, magkano bentahan, at posible pong tubuin. Isahan po natin sa pinakang mixture po natin. Bali ito po ay nabili ko ng 180 pesos at free shipping. So mag-additional na din po ako ng free shipping kasi hindi naman po natin masasabi na laging free shipping fee po tayo. So 180 pesos plus 36 pesos. So ang total po ay 216 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa dalawa kasi gumawa tayo ng ice drop at saka po ng ating ice candy. So ang kalalabasan po nun 108 pesos. Ngayon, unahin po natin tuusin ay sa pinakang ice drop po natin. Ice cream mixture po natin 108 pesos. Cream pop po natin, nabili ko din po ito ng free shipping pero mag-additional na din po tayo ng free shipping. Kaya ang total ng puhunan po natin dito sa cream pop ay 165 pesos. Ngayon, naglagay po tayo ng 75 grams. So, sabihin na po natin na 50 pesos. Ngayon, Ate Tipid Tips, paano nyo po nakuha yung 50 pesos? So, ito po ay 1/4 kilo. So, i-divide po natin yon sa 75 grams at ang kalalabasan po nun, 3.33 po ang makukuha po natin dito na may sukat na 75 grams. So, yung pinakang presyo po nito ay 165 pesos. I-divide po natin sa 3.33 na makukuha po natin dito. At ang kalalabasan po nun, 49.54 po ang puhunan kada 75 grams. So, sabihin na po natin na 50 pesos. Okay, so ganun ko po kinuha yung pinakang puhunan po sa 75 grams. Tapos naglagay po tayo dito ng cheese, kalahati ng box, 18 pesos. Kaya ang total po ay 176 pesos. Ngayon, magpa-plus po tayo ng other expenses. Pinakang packaging po natin, so sabihin na po natin na 50 pesos, yung magagamit po natin sa 25 pieces na magagawa po natin. Sa cup, sa aluminum foil, sa stick, tapos sa pinakang packaging po natin kapag matigas na po yung ice drop po natin. At sa pinakang labor po natin, kuryente po natin, sabihin na lang po natin na 50 pesos kasi konti lang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total po ay 276 pesos. So, i-divide po natin sa 25 pieces na nagawa po natin at ang kalalabasan po nun, 11.04 po ang puhunan kada isang ice drop. So ito, pwede po nating ibenta ng 15 pesos sa mabilisan. Kasi madali lang naman po siyang gawin. Kagandahan doon, mabilis babalik yung pinakang tubo at puhunan po natin. So makakapagpaikot po kaagad tayo. Diba? So sa 15 pesos na bentahan, kapag minus po natin yung puhunan, so posible po tayong tumubo ng 3.96 po kada isang piraso. So 8 times 25 po natin sa nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 99 pesos po ang posible po nating tubuin sa kalahating kilo na ginawa po nating ice drop. Pero madadagdagan pa po yun kasi yung pinakang kalahati is ginawa po nating ice candy. So tuusin din po natin yung sa ice candy po natin. So sa pinakang mixture po natin, 108 pesos. Naglagay din po tayo ng kalahating box ng cheese, 18 pesos. Kaya ang total po ay 126 pesos. Mag-plus po ulit ng packaging, 10 pesos sa pinakang packaging. Plus na din po tayo ng labor at pinakang kuryente po natin. So sabihin na po natin na 30 pesos kasi kakaunti lang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total po ng puhunan sa ice candy po natin ay 166 pesos. I-divide po natin sa 44 pieces na magagawa po natin at ang kalalabasan po nun, 3.77 po ang puhunan po kada isang ice candy. Hindi natin ibenta ng 6 pesos, 7 pesos, pero ako tutuusin ko siya sa 7 pesos. Kasi hindi na sila lugi doon kasi ang ganda ng texture ng ice candy natin para siyang ice cream and then masarap din naman po yung pinakang lasa po nito. Kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 3.23 po kada isang piraso. Times 44 po natin sa nagawa at ang kalalabasan po nun, 142.12 ang posible po nating tubuin sa kalahating kilo na ginawa po nating ice candy. Nagka-idea na tayo sa paggagawa ng ice drop at ng ice candy natin. Nagka-idea na din po tayo na mas malaki po pala yung posible po nating tubuin sa ice candy. Diba? Maliit na yung pinakang puhunan po natin, mas malaki naman po yung posible po nating tubuin. So kapag pinag-plus na po natin yung pinakang puhunan po natin sa ice drop at sa ice candy po natin, tutubo po tayo dito ng 241 pesos. So hindi na siya masama mga katipid tips kasi 1 kilo lamang naman po yung ginawa po natin. Ang kagandahan po doon, sobrang daling gawin. Tapos yung pinakang resulta is maganda. So
So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, ay meron po ulit akong naidagdag na magandang negosyo idea sa inyo ngayong summer. Maaalagaan lamang po natin itong pagbibusiness ng ice candy. So posible po tayong kumita talaga kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Posibleng makaipon po tayo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang na nag-aalaga po ng mga chikiting po natin. Kita-kita lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye!